morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa at pagkalooban tayo ng mahabang buhay din bawat isa. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka. Mga kaibigan, andito ako sa sa YouTube channel ng Models of Manila mga kaibigan. Okay ang dinner pag shared with friends mga kaibigan. So makikita natin mga kaibigan dito si Bongbong Marcos mga kaibigan, si Yorme. Pero ayon kay Sir Macmac, ito mga kaibigan ay yung pag-opening nung isang sikat na kainan sa Maynila. Nagkataon na ikinasal yung may-ari at si Yorme yung nagkasal. At nagkataon nagkita rin si BBM at si Yorme dito sa okasyon na ito mga kaibigan. Siguro imbitado si BBM, maaaring ninong or sponsor dun sa kasal mga kaibigan. Pero syempre, yung mga ganitong tagpo mga kaibigan is syempre hindi ito makakalusot sa mga sa mga netizens mga kaibigan. So sari-saring reaction mga kaibigan. Magbasa-basa tayo mga kaibigan. Pag di nagkaayos ang BBM at FLM, Sara for Vice President, Sara for President and FLM for Vice President mga kaibigan. So ano nga ba yung ibig sabihin dito mga kaibigan na pag di nagkaayos ang kampo ni BBM at FLM, di ba? Para sa akin mga kaibigan, kasi mahihirapan si BBM kung wala ang suporta ng FLM family worldwide mga kaibigan. Kasi alam naman natin yung FLM family worldwide, ang sinisigaw talaga is Francis Leo Antonio Marcos. Pero pwede magbago yan mga kaibigan sa mga darating na araw. Ito ba? BBM for President, Sara for Vice President, and FLM for Senator. Ito siguro mga kaibigan kung magkakasundo-sundo ng mga kaibigan, di ba? Tapos sa official event, invited si Yorme sa opening ng Emerald Restaurant. Invited si Yorme, siya nga yung nagkasal Pero syempre political season na kasi mga kaibigan di ba? Hindi natin maaalis, may mga haka-haka na yung mga tao, mga posibleng na pag-usapan dito, o posible yung mga posibleng mangyari. Kasi syempre politics sa mga kaibigan malapit na yung 2022, kikilos na mga kaibigan lahat ng mga gatherings, lahat ng mga okasyon mga kaibigan makikita natin itong mga kandidato mga kaibigan is laging mga present itong mga kaibigan para makakuha sila ng mga supporter nila o ng mga donor para sa kanilang pagka-kandidato. Meron mga doon na magaganda kay Mayor Isko, isa mayor na lang muna siya. Sa 2028 uubra na siya pang presidente. Also yung isang netizen mga kaibigan, di dadayuhin ni BBM si mayor ng walang pakay. O pwede rin yung mga kaibigan, ito ang opinion nitong isang nag-comment mga kaibigan. Oh my God, BBM, mayor na lang need ka namin dito sa Manila. So siyempre siguro yung interpretasyon ng mga tao is yung kanilang mga palitan ng kuro-kuro parang iniimbita ni BBM si Yorme na maging vice president niya sa 2022. Kuro-kuro lang naman yung mga kaibigan ng mga tao, di ba? With friends like Marcoses who needs enemy. Sarap ng pagkain ng mga politician. Oh yeah, wow, interesting. Love, love, love. Nakakatawa mga comment, magkasama lang yung dalawa sa picture. Mga tamang hinala na dati kasama ni Yorme si Joma, NPA na daw si Yorme, ngayon si BBM naman kasama kung ano-ano naman ang pinag-iisip. Social media talaga, kasi sa social media mga kaibigan, palitan ng haka-haka, palitan ng kuro-kuro, palitan ng mga opinion, kanya-kanyang opinion yung mga kaibigan, di ba? Ngayon lang naman yan. Wow, gusto ko, nakikita ko, galing forma pa lang ni Yorme, nagpaplano, di ba? Perang malaki na naman yan, sabi naman ng isang Tapos ito, Sinep, nice. Dito masisira si Yorme pag kumampi siya sa kasalukuyang kulay o partido. Sana kung may plano siya, independent lang. Di ba? Friends daw, NPA at Marcos magkaibigan. Naku po, siguro double time na naman yung mga troll niyan, ha ha ha. NPA issue na naman o open ng mga yon, yung mga
kay Mayor Isko naman ito na ano, yung mga kuro-kuro ng ibang mga tao. Huwag Yorme padala sa kaninong mga bitag at suhol. Just concentrate on Manila. Manila is still need you. Ang dami talaga nagmamahal kay Yorme sa Manila. Wala talagang question doon, mga kaibigan. Daming utak biya. Waiting. Sir Bongbong Marcos, we love you. Marcos presidency the best, mura bilihin. Mga mayayaman, control, kaya galit sila kay Makoy. Marcos presidency is the best. Pero kung kailangan kasi, mga kaibigan, sa personal kong opinion, kailangan magkasundo-sundo, mga kaibigan, di ba? Kasi nga, yung mga loyalist, mga kaibigan, ang laking porsyento ng mga loyalist, napunta ang sympathy kay Francis Leo Antonio Marcos. Kasi alam naman natin kung paanong inalagaan ni Francis Leo Antonio Marcos yung mga loyalists during the election time, during the protest for BBM, for Vice President, yung protest, sino nagdadala ng pagkain, birthday ni Imelda Romualdez Marcos, sino ang nag-sponsor ng birthday, sino yung mga gumagastos, sino yung mga nagbibigay ng pera, sino yung gumastos ng malaki for that gathering, yung 3,500 na timba, mga kaibigan. Sponsor lahat yun ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Kahit sino maging vice ni Mayor Sara, sa aking palagay ay mananalo. Kung lalaban si Bongbong na presidente, ganun din si Mayor Sara, at BP Leni, ay siguradong panalo pa rin si Mayor Sara. Sa darating na presidential election ay walang makakatalo kay Mayor Sara Duterte. Kahit pa sa tingin ko ay sumama pa si Bongbong kay Leni, yan ay akin po lamang palagay. Obra din naman na mali ako. Maganda tong inaano, mga kaibigan, itong isang commenter na pangalang si Lucio, mga kaibigan. Kahit sino daw ang maging vice president ni Mayor Sara, ay sa palagay niya ay talagang mananalo, di ba? Ano talaga yung mga kaibigan, talagang ano yun, kung Sara Duterte in FLM, talagang mananalo si Apo Lakay, mga kaibigan, sa pagka vice president, mga kaibigan. Sigurado yan, walang paltos yan, di ba? Kasi kasi nakikita ko, mga kaibigan, kaya lagi nakadikit si Manang kay Tatay Digong, mga kaibigan. Personal ko naman itong opinion, mga kaibigan, talagang kinukonvince niya talaga na or ang gusto niya mangyari, BBM for president and Sara Duterte for vice president, mga kaibigan. Ganon yung nakikita ko na senaryo dyan, mga kaibigan, na niluluto, mga kaibigan, di ba? Pero hindi natin masasabi kasi politika nga, mga kaibigan. Paano ko sabihin ni Sara Duterte na, Daddy, I want to run? O siyempre, sino susuportahan ni Tatay Digong? Siyempre, yung kanyang anak, di ba? At sino ang susuportahan ng DDS, di ba? Alam naman natin kung gaano kalakas ang suporta ng DDS, mga kaibigan, di ba? So solid talaga yung mga kaibigan, talagang landslide talaga, mga kaibigan, kung sino ang dadalayin ng DDS. Talagang landslide ang pagkapanalo, mga kaibigan. Kaya nakikita ko nito, mga kaibigan, kung gusto ni BBM maging presidente sa 2022, kailangan magkabati sila magkaroon ng pagkakaintindihan si FLM at saka si BBM, mga kaibigan. Kasi dala ni FLM ang OFW worldwide, mga kaibigan. Malaking punto to, malaking milyones na mga boto, mga kaibigan, ang pinag-uusapan dito. Pinakamagandang tandem na nakikita ko rito, kung pagbibigyan ni Presidente Duterte si BBM at patatakbuhin niyang Vice President si Sara Duterte, tapos nakasama rin sa kanila sa line-up nila si FLM as senator, mga kaibigan. Sigurado, mga kaibigan, landslide itong tatlo na to, mga kaibigan, ang pagkapanalo sa 2022. Walang gigiba dito, mga kaibigan. Pero kung mag-i-independent si BBM, tapos si FLM mag-i-independent, or si FLM sasama kay Sara Duterte bilang Vice President, mga kaibigan, talagang landslide rin ito, mga kaibigan. Maiiwan talaga si BBM, mga kaibigan. Kasi siyempre alam naman natin kung ano ang kapasidad at kakayanan ng isang Francis Leo Antonio Marcos sa pananalapi, mga kaibigan, di ba? Pwera pa dyan yung mga tulong ng mga kaibigan at kamag-anak ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, di ba? Tsaka yung suporta ng FLM family worldwide. Mabigat ito, mga kaibigan. Nako, Yorme, wag ka na mag-alyado sa mga yan. No.
Basta pag tumakbo si Yorme as president, sure kami siya iboboto namin. Kaya sigaw ng mga tiga Manila. Pinag-uusapan na ang magiging hatian. Isa man ito isa. Marcos for president. Bongbong Marcos, ano yan? Ginagapang na si Yorme mag-vice president. Nyek. Kung vice lang, kung vice lang, mag-mayor ka na lang. I admire Isko Moreno, but after seeing things, the luck check really with Marcos. Lol, okay sana, kaso may Marcos. Akala ko ba Isko? Sorry. Pero ayun, nako mga garapal kasama ni Yorme, kain lang Yorme, huwag magpapauto sa mga yan. Kailangan ka lang mga yan kasi sikat ka eh. Isasama ka pa naman sa makakapagtagal nilang away ng Marcos Aquino War. Parang Attack on Titan lamang, Marley versus Ilians, haha. Kahit mga apo na nila sa tuhod, dinadala pa din yung mga sama ng loob, kaaway nilang pamilya, kaya di matapos-tapos yan. O Marcos pa rin. Nag-umpisa ng umikot si Bongbong hudyat ng nalalapit na eleksyon, hahaha. Politika nga naman. Yun nga totoo kayo talaga mga kaibigan. Ito mga political aspirant para sa 2022. Lagi itong present mga kaibigan, makikita nyo natin sa mga handaan, yung sa malalaking mga gathering, may mga big time na mga businessman na umaattend, mga imbitado, yung mga mayors, mga congressman, mga ano, yung malalaking mga event mga kaibigan. Maaasahan yung mga kaibigan, magsusulputan ng parang kabut itong mga kaibigan. Talagang hindi lang natin maaalis talaga mga kaibigan. Nagkalamat talaga yung pagiging solid ng ng loyalist because of Francis Leo Antonio Marcos, for what happened to Francis Leo Antonio Marcos. Di ba yung mga binitawan nila salita lamang kay Francis Leo Antonio Marcos is talagang people hurt, di ba? Dahil kitang-kita ng mga tao, mga kaibigan, kung paano ginampanan ni Francis Leo Antonio Marcos yung panawagan ni Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kaibigan, noong panahon ng pandemic, mga kaibigan, di ba? All out si Francis Leo Antonio Marcos, lahat ng kanyang personal na pera, lahat ng kanyang mga pinagbentahan, ng kanyang mga ari-arian, lahat yung mga ininvest niya sa ibang mga company, mga kaibigan, ay kinukuha niya, mga kaibigan, just to help the people, just to fulfill yung panawagan ni Presidente Duterte, mga kaibigan. So, napakabigat talaga, mga kaibigan. Tapos ganito pa yung nangyari, mga kaibigan, di ba? Kung sino pa yung tumutulong, siya pa yung kinukulong, mga kaibigan, di ba? Kaya yung mga tao talaga, ang simpati talaga is na kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? So meron nga tayong mga kaibigan na yung March 15 nagtaka ko, mga kaibigan, yung akin naman, mga kaibigan, ang alam ko doon sa March 15, pagkatapos nung alabang, kasi in-announce ni Sekiyama yun, mga kaibigan, na na 1 million sack of rice ang natin, mga kaibigan. Hindi ko maintindihan bakit naging optometry, mga kaibigan, yung optical mission, mga kaibigan. Yun yung gumugulo sa isipan ko. O baka sorpresa lang talaga, mga kaibigan, yung March 15, mga kaibigan. Sinasabi lang siguro nila Sekiyama na na optical mission, mga kaibigan, di ba? Pero para sa akin, ang pinaka-the best, ang pinaka-matimbang talaga ay yung 1 million sack of rice, mga kaibigan. Kasi dito nakilala si Francis Leo Antonio Marcos ng buong mundo sa pamimigay niya ng tuniladang bigas, mga kaibigan. So ito talaga yung pinakatatatak sa history, mga kaibigan. Naalala ko pa nga noon yung pag pinag-uusapan niya, mga kaibigan, na talagang ang daming OFW, FLM family worldwide ang naghahanda para dito sa tinatawag na greater humanitarian of all time. So abangan natin, mga kaibigan, kasi hindi pa natin masasabi, baka sorpresa yan, mga kaibigan. Siyempre alam niyo naman sa channel ni Boss, mga kaibigan, bigla nagbabago yung mga yung mga event na mangyayari, mga kaibigan. Pero personally, kung ako, yung pinakaabangan ko talagang event, mga kaibigan, is yung pamimigay ng bigas, mga kaibigan, kasi dito nakilala si Francis Leo Antonio Marcos noong panahon ng pandemic. Ito ang tumatak sa mga Pilipino, ito ang tumatak sa isip ng mga bawat Pilipinong nagmamahal kay Francis Leo Antonio Marcos, ang kanyang bigas na ipinamamahagi. Hindi lang kilo-kilo, mga kaibigan, kundi sako-sakong bigas sa bawat pamilyang Pilipino na nangangailangan. So ayun lang, basa pa tayo ng ibang konti. Ang dami ng comment ito.
Huwag nyo bigyan ng mali siya ang picture na to. As far as I know lang naman, and correct me if I'm wrong, may kasal na ang nag-officiate is Mayor Isko Moreno. Baka nandun din si BBM to grace the event. Kaya please don't give malis sa picture na ito. I'm not a certified Marcos loyalist. Pag si Yorme ba ang kaibigan ni Marcos, ibig sabihin loyalista at solid DDS siya? Hindi. Bakit si MDS? Mahal na mahal ang mga kabataan pero naging kaibigan siya sa Senado at naging estudyante pa sa UP. Sino ito MDS na to? Maria Sison yata to eh. Tapos naging ka-running mate niya sa pagka-BP Come on Yorme is the key of leadership and transparency that BBM than BBM. We know all the facts that Marcos family will not end game because of their ill-gotten wealth, corruption. Please leave your Yorme about the political ideology. Just stay and focus here in Manila. No need time for campaigning. Ito yung talaga, ito kasi yung mga kaibigan, yung sinasabi ng mga dilawan mga kaibigan, yung the Marcos family will not end the game because of their ill-gotten wealth, corruption. Mga kaibigan, napatunayan na ito sa court sa United States of America na walang ill-gotten wealth ang Marcos family mga kaibigan, lalong-lalo na ang kanilang ama na si Ferdinand Edralin Marcos. There is no ill-gotten wealth mga kaibigan. Ang umiipit lang sa mga Marcos sa ill-gotten wealth na sinasabi niyan ay ang gobyerno lang ng mga dilawan mga kaibigan. Yun lang ang umiipit mga kaibigan, walang iba, diba? Kasi napatunayan na sa Amerika to eh. Doon ginawa yung public trial to mga kaibigan nung araw mga kaibigan, na talagang pinatunayan na walang ill-gotten wealth ang mga Marcos. So doon ako, totoo yun sa akin. Isa pa sa aking ding palagay ay mas malakas si Yorme kaysa kay Bongbong. Hindi mahirap ipanalo si Yorme, lalo't pa si PRRD ang susuporta dito. Ang sa tingin ko ang malakas na presidential ay number 1 Sara Duterte, number 2 Isko Moreno, number 3 Bongbong Marcos, and number 4 Leni Robredo. So naging pangatlo na ngayon dito si BBM sa opinion nito ni Mr. Lucio Bergas mga kaibigan. Naging pang-apat na lang si Leni Robredo. Talagang number 1 talaga si Sara Duterte mga kaibigan. So hindi natin alam kung ano yung mapapag-usapan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ni Madam Inday Sara Duterte, at saka ni BBM mga kaibigan. Kasi magkakaibigan naman ito mga kaibigan. They are close as family mga kaibigan, diba? Hindi natin alam kung ano mapapag-usapan nila. Pero siyempre kailangan idikit natin si Francis Leo Antonio Marcos at ang suporta ng FLM family worldwide, diba? Talaga mag-iingay ang FLM family worldwide diba? Yung mga tumatanaw at kumikilala sa kabayanihan ng isang Francis Leo Antonio Marcos, talagang mag-iingay kami, diba? So politika nga ito mga kaibigan. Hindi pa natin masasabi kung ano yung mga pwedeng mangyari, pero we hope for the best, diba? Kung magkabati kung magkaisa ang mga Marcoses kasama si Francis Leo Antonio Marcos na walang ginawa kundi ang tumulong sa bayan at pabanguhin ang kanilang apelyidong Marcos, diba? So andito rin yung FLM family para sumuporta, diba? Kung sino yung susuportahan ni Francis Leo Antonio Marcos ay siya rin susuportahan namin. Pag kinilala ni Francis Leo Antonio Marcos ay kikilalanin din ng FLM family. Ganyan ang FLM family. Sumusunod kami sa nais ni Francis Leo Antonio Marcos. Kaya nga we are signing up and we are participating and we are convincing Francis Leo Antonio Marcos to run in office in 2022. So dito siya nadidikit mga kaibigan senatorial race, vice presidential race, or presidential race mga kaibigan. Yan tatlo na yan mga kaibigan. Kasi maraming group pages, maraming mga kaibigan na tens of thousands of people are already registering, membering, and showing their support for Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Mas marami ang supporter ni Francis Leo Antonio Marcos kung i-compare natin kaya BBM, di ba? Pero kung magtatandem itong dalawa na itong mga kaibigan,
at kakampi tayo at magkakasama-sama tayo ng mga Duterte, mga kaibigan, wala talagang gigiba, mga kaibigan. Kung pagbibigyan ni Tatay Digong na sige, ibigay muna natin kay BBM yung pagka-presidente, Vice President si Sara Duterte, at number 1 senator nila si FLM. Ang tibay nito, mga kaibigan, talagang walang gigiba. Siyempre magkakasundo na mga ganyan, mga kaibigan, di ba? So ang nakikita ko naman dito, pagkatapos naman sa 2028 naman, mga kaibigan, Sara Duterte naman for president, mga kaibigan, o di ba? Tapos Francis Leo Antonio Marcos naman for vice president, mga kaibigan. Siyempre alam nyo naman ang tirada ng Sara Duterte, ng Duterte administration, tsaka ng Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Tapos FLM naman pagkatapos ng 2028, mga kaibigan, o di ba? Pero hindi yan ang kasi sa politika talaga, mga kaibigan, malapit na kasi, mga kaibigan, nasa Pebrero na tayo ngayon, tapos susunod Marso, Abril, o hanggang sa kasi kung hindi talaga maaayos ni BBM ang katayuan nila kay Francis Leo Antonio Marcos, talagang meron talagang lamat ang loyalist, hindi talaga buo, hindi mabubuo, hindi muling mabubuo gaya ng dati, mga kaibigan, dahil napakadaming mga loyalista unang-una na tinulungan ni Francis Leo Antonio Marcos nung panahon ng pandemic. Hindi tayo magtataka, mga kaibigan, isang araw papangalanan ni Sekiyama kung sino-sino itong mga loyalista na nagpunta doon para humingi ng tulong kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Imbis na ang hingi nila ng tulong kay BBM at saka kay Manang, bakit kay Francis Leo Antonio Marcos sila nagpupunta at humihingi ng tulong, di ba? So ito, mga kaibigan, ay mga opinion lamang natin sa darating na 2022, kasi nga nagkataon nagkita si BBM at si Yorme, di ba? So isang snapshot picture lang to, pero hindi natin alam kung ano yung pwede nila mapagbulungan dyan, o kaya yung private talking nila dyan, mga kaibigan, kasi this is politics, mga kaibigan. Anything can happen in politics. Ang magkakaaway nagkakabati, ang magkakabati nagkakaaway, di ba? Para lang palakasin ng isang political ng isang tao. So yun lang muna, mga kaibigan, kwentuhang politika tayo, yung kuro-kuro natin, pero yung hindi magigiba sa atin ay ang pagsuporta natin kay Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng Pilipinas, ambassador for the urban and humanitarian, ambassador, hero of the year 2020. Ang biyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang FLM Family Worldwide ay nandito lang, solid para sa iyo. Ang biyag ka.